This is it. This is the day you've all been waiting for. And by all, I mean myself kasi ako lang naman ang nakakaalam ng mga nangyayari. But today, I will finally be giving you some context. Kung magulo ang paligid ko, that's because ganyan din ako ngayon. Labag sa loob ko na mag-ayos para sa video na to. Pero inisip ko, isang oras niyo akong titingnan. So baka deserve niyo naman na toothbrush ako. So moving on, this video is really personal. This will explain why my eyes are like this. This will give you some context. Ito na yung itinago-tago ko hanggang sa hindi pa siya tapos. Today's video is really personal. It's about my dad and his open heart surgery. Okay, tapos na. Bye! When we started this journey as a family, hindi ko pinlano na i-document to because when things are hard, I do not think of pulling out a camera and sharing it to the world. But then, nung nandun na kami sa ospital, nung na-admit na siya, sabi ko, pumasok kami doon with a lot of scaredness, nervousness, and I thought to myself, when have my vlogs ever failed me? When has? When have? Basta hindi ako binigyan ng mga vlogs ko ever. Siyempre kabado kami nun. So sabi ko, what if i-vlog ko to kasi lahat ko na vlog, maganda yung kinalabasan. Like, always maganda ang outcome. So i-vlog ko to para patunay lang talaga na pang-hope na din sa self ko na magiging okay to kasi magiging okay na content to. I never share my family problems on here in complete detail. Anything regarding mga heavier na stuff, I refuse to share kasi parang ang insensitive niya tingnan pag ako gumawa. Parang, eto na yung pinagdadaanan niya tapos first gagawin mo is, hi guys! Don't forget to click the notification bell. Ganun lang yung dating niya sa akin. For me. Kaya hindi ko ginagawa. I decided to take a different path. Ibahin ko ang mindset ko sa pag-vlog when times are as hard as this. So, anyway, ito na yung pinagdadaanan na sinasabi ko. Let's start from the top. February, March, April, pabalik-balik kami ng ER. Ito yung mga times na mas madami pa akong punta ng hospital, ng ER, kesa sa nung naging student nurse ako. Kaya kapag sinasabi sa akin na wala kang trabaho, hindi ka pa nagne-nursing, hindi niyo alam kung nakailang balik ako sa hospital na yan. Kasi ako ay isang private nurse ngayon. Ito yung rason basically kung bakit hindi ako nagmabadali magbumalik sa nursing and people just think it's because I'm privileged enough na hindi ko gawin dahil may YouTube ako. And of course, I am privileged. But it's not just kasi ayoko lang mag-nursing. It's because I have an option pa to stay here and care for my own family. Kasi if I was a nurse now with everything that's going on in my life, naalagaan ko nga yung kumari tatay niyo, pero sarili kong tatay hindi. So I said, my life will be put on hold for now. Tatapusin ko muna lahat ng to. Saka akong mag-iisip for myself. So, March, nauna si mami ng ospital, na ER siya. Hanggang sa umabot na sa angiogram. So, an angiogram is yung coronary angiogram. I-check yung blood vessels mo. Titingnan ko may bara sa heart mo, ganyan. So, si mami wala. Next na ospital ang tatay ko. Napunta din sa coronary angiogram. Doon nakita, EDSA siya. May traffic. Hindi makadaan. Sinabihan si Baba, March pa lang na kailangan niya magpa-opera. March. Long story short, September, pumayag na siya. Before kami umabot ng September, sobrang daming usapan tungkol dito. Ang daming binasa na study, ang daming pinanood na YouTube, ang daming naging away na din namin. Pero kasi syempre, open heart surgery yun. Hindi yun yung parang, uy, Charn, I highly recommend. Baka matripan mo lang one day. Mag-drive-thru ka dun sa ospital, tapos tanggalin mo yung mga bara sa puso mo. So, it's a big thing. Pati on the financial side, it's really heavy. So, iniisip ko na lang sa mga time na yun, kung mahirap para sa amin to na ayaw ng tatay ko magpa-opera, baka ano nang mangyari sa kanya bukas, mas mahirap naman sa kanya. It was a lot to process. There was a lot of things that happened behind the scenes. Hindi siya madaling decision lang. It was 6 months of back and forth conversations with everyone, with doctors, multiple na second opinion pa bintawag doon kung mga 10 doktor na yung nakausap nyo. There was a lot of fear and frankly, a lot of stress. So, yung weight ng decision na yun just
hung over us for a few months. Yun yung sinasabi ko na I can't just be slaying. I can't be in Manila all the time and nagmumukbang at hinahanap si Bini Aya sa BGC because I have a family here waiting for me. Let's fast forward. The day before the surgery was so strange. Magkukunwari kayong lahat, magpapanggap kayong lahat as a family na normal lang. Or deep down, alam nyong in-anxiety na kayong lahat. In yung moment na parang feeling mo, lahat pwede magbago bukas. Ganon. Hindi ka, Charles? May bagong technology na Ano daw? may tuwero doon sa baba. Hindi na kailangan. Sulsugan natin yan. Bukas na. Ay, ano lang? Ako ka lang nagagago. May bala na po na. Pakalang number sa poste. Ang sip-sip, ano na, puso negro na wala. Puso negro. Oo, ko alam ko number. Malabanan. Pwede na yan. Ay, may sumpa pa daw. Pila consumable mo din, ma'am. Ay, si Bata ka daw. Bossing, kamusta ang buhay-buhay? But you know what? Sign pa ng talo. Sino kausap? He had to stay sa hospital mga 2 days before nung surgery niya para ma-prep siya. And medyo okay pa kami nun. Chillings pa kami nun. Lalo nung first day, nung in-admit siya, parang nagjo-joke pa kami na, "Ba't ka andito, Kla? Ginagawa mo dito, parang okay ka naman." Mas takot pa nga yung tatay ko ata. Nakunan ng dugo kaysa sa lagariin yung gitna niya dito at buksan yung puso niya. Okay, wag na. Okay, iyan naman na. Wag mo kasi masyadong tingnan. Ginamit ni doktor. Ginamit lang yan. Ginamit lang. Ganun ko yung susumuli pag hindi ka masaktan. Parang bata. Basta relax na. Hindi ko pag-i... Wala po gani. Sige, galingan mo pa. Yung parang mabibigyan ka talaga ng tulong pinansyal ng nanay mo. Ito, diba? Isa mo na natin sa... Ginagawa na akong aso. Really beautiful paradise, yeah. Anong flavor yan? Strawberry. So, okay. Day 1, bearable. Pero, I found myself acting weird and cringe. Hindi na ako nag-treadmill lang ng matagal na. Bigla ako napa-treadmill. Para lang hindi ko maisip na wala yung tatay ko sa bahay. Andun siya sa ospital, natutulog. Kung ano ginawa ko, kung kani-kaninong hearing yung pinanood ko, para lang hindi ko maisip. And that is how I cope. The next day, which is the day before his actual surgery, bumisita si Jorge. Kain-kain pa siya ng banana cupcake noon. Thank you pala kay Jorge sa mga time na yon. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong, blah blah blah. This is what I need. Because Bago lang kami dinagpong ko, kay mga tsaa kami, kay mga donut. Pinanood ko siya ng Tony Fowler. Baka pa lang doon lumakas yung loob niya at maging unstoppable siya. Ano na siya? But, nung night na yon before his surgery, naiwan kaming dalawa sa room. Tapos, naano niya na, wag mo akong iwan dito mag-isa. Sabi ko, bakit? Kasi pag ako na lang dito mag-isa, baka mag-jeep ako pa uwi, hindi ko na ituloy to. Tapos, a part of me, hindi niya alam to, pero naaawa ako sa kanya. Alam ko natatakot siya. Parang, gusto ko na lang di siya iuwi. Like, gusto mo ba mag-grab tayo? Wag na natin gawin to. May ganun na ako. Alam kong mas makakabuti ito sa kanya, yung papagamot siya, no? Pero, naawat kasi talaga ako. Kasi, unti na lang magbubuk na ako ng grab nun, uuwi na lang kaming dalawa, hindi na lang namin itutuloy ito, tapos maghahag na lang kaming lahat. Tapos na. But nilaban ko ang aking intrusive thoughts. Dito ka pa lang din, hindi ang pahuway ko din. Kung ka dito ka nulog yaw, The night before his surgery, edi umuwi na ako. Ang lala ng utak ko dito, tapos wala pa sila mami dito. Si ama nasa labas din nun. Sabi ko, punta tayo ng perya. Piyesta ngayon sa nagsugal kami, tumaya-taya kami, hindi ko naman karaniwang ginagawa yan. Sumakay kami ng biking sa perya, na halos mag-straight na yung mga biking na yun pag sa perya. Pag ganun na talaga siya. Nag-ukay ako, kumain ako ng inasal, imbis na magpahinga ako dito. So that is how I coped.
Hindi ko masama picture lang. So that is how I coped. And then came the morning of the surgery. Isa lang ang video ko doon, pang send lang kay Lola. Hindi mo maiisip eh. Alam kong plano ko talagang i-vlog to eh. Pero sa araw na yun, wala kang maiisip na ibalik. Pagpasok mo pa lang yung ospital, parang ibang world na. Parang hindi siya ospital na napuntahan mo before. Na hindi ka lang magra-rounds, hindi lang to routine. Tatay mo na to. Parang ang bagal ng oras. Parang sumisikip yung mga core. Like kung ano yung horror movie ng mga ospital, parang yun yung naramdaman ko sa pagpasok sa ospital na yun. Tapos umaga pa yun na. Pinapanood ko lang si Baba na nag-get ready. Yung pag-explain ng mga doktor. Parang tumataas yung the tension is rising. Parang mas lalo mo na-realize na totoo pala to. Akala ko content lang. Siguro the way to describe it is, sa mga times na ganito, hindi mo talaga maiwasan na, hindi mo ma-feel na parang ang liit mo lang. Ang liit mo lang, like wala kang magagawa sa mga sitwasyon na to. Hindi ka man lang, sinliit lang langgam. Like, ang liit mo, wala kang magagawa. Ang magagawa mo lang is hold on to hope. But that's it. Eh din lumabas na kami ng room, pumunta na ng elevator, pumunta na ng OR. Tinutulak namin siya, nasa bed siya. Lahat kami nakamask. Lahat kami kinakagat na yung dila para hindi umiyak. Good luck, Charles! Ganun na nga ito yung sinabi ko sa kanya. Parang, good luck, kaya yan. Ganun lang ako. Parang ang tigas-tigas. Kasi ayoko na parang, sad. Ayoko na masyadong last words siya kasi hindi siya magiging last words for me. Kaya hindi ko ginandahan. Sabi ko lang parang, galingan mo baka lang to. Well, hindi ko sinabing ganun, pero gets niya yun. During his surgery, it feels like lahat ng mga relo sa mundo parang gumanon sila. Hindi na nagalaw yung buong mundo. We try to distract ourselves. Kumain kami sa labas. Nag-breakfast kami sa labas. Habang naghihintay na matapos ang surgery niya. Ang hirap-hirap ng waiting time. 3 kami sa lamesa. May mga tumatawag. Tapos kapag nagre-ring yung cellphone ng isa or may message, lahat parang, ano daw, si Doc ba yan? Ano sabi? Ganyan. At sa sangayan din pala, delivery. May parcel pala ako sa bahay. Yanig kami. Parang kada minuto, parang 1 oras. Ulit-ulit na yung loop sa utak mo na, magiging okay lahat. But also, hindi. Parang, eto na yun. The worst is yet to come. Parang ganun. Tapos ulit. Lahat ng what if papasok na sa utak mo. And you can't do anything. All you can do is sit and wait. Umuwi na muna kami saglit kasi bawal naman kami doon. And baka bukas pa namin siya makita kasi bawal pa din siya bisitahin after ng surgery. Nag-update yung doktor sa chat, which I don't think is good for me. Like, may 3 na tumawag sa akin ngayon. 2 rider, tapos bangko ko. Tapos every time may tumawag, feeling ko doktor na tatawag sa akin, tapos mag-update. Thankfully, hindi. Okay pa naman. Okay naman talaga. Bakit? Ano bang mangyayari? Wala. Keep slaying lang tayo. This is after I break down for every minute na maiwan ako mag-isa, of course. But, keep slaying. Busog pa ako nun, pero niyaya ko ni Ama na mag-dinner. Magdi-dinner daw kaming 3. Nag-oo na si Mami nun eh. Tapos bigla siya nag-back out. Gusto niya lang daw na kapag-isa sa hospital, sa kwarto. I can't do the same. I want to go as far away as possible. Kasi if I'm far away, nothing bad will happen. Kasi hindi nga totoo yung problema ko pag malayo ako. So, sumama ko kay Aman. Dinner kami. Tapos dun, na-receive ko ang message na gising na si Baba. Huy! The surgery was successful daw. Ano bang opposite ng suntok? Parang sinuntok kami in a good way na okay na. He was so emotional. He was so groggy. Hindi na naalala yung mga first few hours of him waking up. And we were like, oh my God, it is over. Parang may isang basong plema na lumabas, tas makakahinga ka na ng maayos. Parang ganun. He's awake. So, may nakakalusot na ng mga ngiti sa labi ko na talagang genuine. Pag mag-joke kayo, nakakatawa na ulit. And sa mga For You page ko, it's funny again. For a few days, it really wasn't. Ang bilis niya nag-recover.
pa muna pag-usapan lahat. Kasi baka, ewan, sa sobrang, hindi talaga ako positive thinker kasi. Baka pag sabihin ko, wala po kasing complications, ang ganda na ni Cooper, ma-jinx. So, I don't wanna say it out loud, but ang galing. He's doing a very good job. Yun na lang, diba? Hindi ma-jinx yun kasi nagawa niya na eh. Ginagawa niya na. He's doing a good job. And, ayun, what a life! What a life! Hindi ko na ma-imagine kung gaano ka filtered yung vlog na to. Kasi nag-vlog ako, pinapakita ko sa inyo yung mga pa-okay na ako eh. Or like, okay na ako. Hindi niyo nakikita yung talagang magagandang parts. Yung pwedeng pang thumbnail na. Ganun. Kaka-vlog ko lang nun mga 2 minutes ago lang before nag-end ako ng first clip na yun. Tapos tumawag si mami kay baba. Dapat dito na kami matutulog. Sabi namin, i-give up na yung isang room doon. Kasi nakatambay na kami sa isang room doon hanggang okay siya. Or lipat siya balik sa room. Sabi ni baba, hindi, wag mo i-give up yung room. Ito na naman ako si overthink. Bakit mo sasabihin yun? Dahil ba? So, baba pakisagot na lang to pag nakita mo na tong vlog na to. Pag magaling ka na. Kasi sinasabi mo ba yan kasi para andun lang kami. Doon lang kami matulog. So, parang andun lang kami sa area. Or, ano ba nararamdaman mo na mga time na yon? Paki-comment po. New room. Sweet room. From vacation. Gabi talaga sa Japan. Nasa Osaka na kami ngayon. Nasa kabilang room kami kasi sira yung aircon. Nasa Osaka. Bilang room kami. Oh, sa kabilang room. Baka mawala ang lungkot at bighati. Pag pinuksan ay buto mo. Ang ref. Hermes best. Kasi pa lang ikaw makapaayo sa amon tanan. Mamukbang na lang tadi. Tiyot nakabuhi ni Tipota. Guys, kung ako magkasakit, tas ganun kamahal ang pang treatment sa akin. Hayaan nyo na. Hayaan nyo na ako. Wala sis, do si Judy Ann Santos ka. Mama mo. Hello. Sige ah. Wait. Go, hindi. Hindi, lapot ka dyan eh. Hindi yung danoy. Lapot ka dyan eh. Hindi na. Hindi, kaya ba? Lapot ka. You know why? It's like taking drugs. Can you just give me one? If I let you try this drug, you'll be addicted to it forever. Okay na yan. Kaya po yan. Diba? It's for her. It's not for you. It's not for me. It's for Sana hindi na tayo bumalik dito. Yeah. Sa Osaka room. So it's done. But, lahat sila natatakot sa surgery. Ako natatakot talaga sa after ng surgery. I feel like yung surgery minsan is the easier part. Yung mga hindi ako masyadong natutulog talaga. Yung panahon na pa-recover na siya. Nung nilipat na siya sa room niya. Because you never know, like pwede kang iniisip ko magkaka-infection or mahirapan siya huminga, mga ganon. So, kahit sabihin na, okay, tapos na yung surgery, hindi na ako iisip ulit. Pero, doon ko kasi siya nakita na pagpasok ko, parang hindi siya masyadong nakipag-usap, ganon lang siya, ganon lang siya, geng-geng lang siya. No? It was lalong sad kasi uwi ako na parang, hindi ko na naman nakausap ang tatay ko. Tagal niya naman. Hindi ako sanay din na wala siya sa bahay, hindi na kami nagdi-dinner ng sabay. Kasi alternate kami na nagbabantay, ganyan. Hindi na din siya nagchat sa GC kasi hindi naman siya nagsiselfone. Hindi siya nakakapag-send ng TikTok sa amin. Parang naging quiet talaga. Plus, si Rosco, dinala pa sa, pinagbakasyon muna kasi para sa pagdating ni Baba, bawal muna siya doon. Kasi mamaya biglang tumalon yan kay Baba, matumba yun. Excited pa naman yan lagi pag si Baba nakita. Nakakaawa nga yung aso talaga kasi nung time na na-hospital si Baba,
Baba, feeling ko nagtataka siya kung saan na yun si bakla. Kasi si Baba talaga nagwo-walk sa kanya, banding talaga nilang dalawa yun. Si Baba nagdadrive ng e-bike, tapos tatakbo siya. Tapos may time, si Roscoe kasi takot sa sasakyan. Kasi feeling na pupunta ng vet or ipapag-grooming siya, takot siya sa mga ganon. Pero may time na lumabas kami, nakakaawa nga kasi wala kami talaga halos sa bahay. Nasa ospital lang kami. Lumabas kami one night. Hindi naman, kahit bukas yung pinto kasi ng bahay, hindi yan lalabas. Pero may time na lumabas siya, tumakbo siya. Umakit siya ng sasakyan. Tapos pumunta siya ng driver seat. Wala si Baba dun. Gusto niya lang siguro sumama. Parang, saan ba kayo nagpupunta? Kasama niyo na lang ako. So wala lang, pasingit lang. Kasi takot yung aso sa sasakyan eh. Bigla ba namang pumasok yun dun? Sasama na lang siguro. But there is a light at the end of the tunnel, ika nga. And the days became lighter and lighter. Jokes became funnier and funnier. Hello guys! Gusto niyo kamustahin si Baba? Okay na siya guys. Ito na siya oh. Grabe ang full recovery. Ano masasabi mo Baba? Tulog ka na, der. Anong oras na, der? Tulog ka na. Tawa na TikTok. Sabi ko, dededicate ko ang buhay ko sa vlog na to. Kaya ngayon sinasanay ko sarili ko na kada umiiyak ako, hindi ko naman normally binavlog yan. Pero ngayon sabi ko talagang isa sa buhay ko to kasi maganda ang magiging ending nito. So para buo yung story natin, papakita ko lahat. Kasi sure ako na magandang ending nito. So yun lang ang sinasabi ko sa sarili ko. Ganun nang iniisip habang nagro-Roblox. Okay, kumpara sa past 2 clips, medyo mas kalma na ako ngayon. And alam ko in the future, pag pinapanood ko to, hindi ko na alam kung bakit ako umiiyak. At gusto kong i-remind na yung sarili ko, eto ang mga rason kung ba't ka umiiyak sa mga panahon na to ngayon. Usually, pag may gantong nangyayari sa buhay ko, ang iyak ko is hindi talaga like for me na, yung, kunwari, yung lolo ko, ganyan. Parang ano siya, okay, kawawa yung lolo ko. Pero, yung lola ko. Yung lola ko na araw-araw na yun kasama. Tapos biglang na-hospital yung lolo ko. Tapos ngayon parang si Baba nasa hospital, ilang araw na. 1 week na ata. Si Mami mag-isa sa kwarto. Like, hindi niya kasama yung, ganun. Tapos syempre si Baba, Diyos ko. Sure akong bored na yun ngayon. Hindi pa siya super slay ngayon eh. Lagi ko siya naabutan na tulog lang or hindi siya masyadong naipagchikahan pa. Pero alam kong board na yun. Walang TV yun. Walang nakakausap yun. Walang cellphone. Walang TikTok. Alis ngayon may sunlight na siya. Nakakita nila yung labas. Alam nila anong oras sa labas. Kasi ilang araw siyang nasa recovery. Ngayon nasa kwarto na siya. May mga nurse pa din siya. Pero nasa kwarto siya na may bintana na ngayon. So, ayun, umiiyak ako. Hindi dahil nangyayari sa akin. Nangyayari sa akin na nangyayari sa hindi ko ma-explain ng maayos. Basta yung nangyayari sa kanila, parang hindi ko kaya ng ganun nangyayari sa'yo. Anong pinagdadaan mo ngayon? So yun, na-explain ko lang kung ba't ako umiyak kasi, diba, pagpunta natin sa happy ending, makakalimutan ko din lahat ng iniyak ko. Ano na to, bali, umiyak ka because, and ito yung because. As na, kay Baba, sakaling nanonood ka sa vlog na to at na-post na to, skip mo na lang. Kasi ayaw ni Baba ng mga madrama, ng mga ayaw niya ng ganito. Feeling ko nagkikringe siya ngayon na nanonood siya. Skip mo lang. Ay, gusto ko yan siya. You like it? Oo. Ako din. Magaling ka na, Charles! Kinasuhan na siya.
9 ako din sa South. As in, wala daw profile pictures ang mga sa Canada. Na-forget ko na. Kaya na dahil. Okay na yun, guys. Wala nag-nursing for years. Luwala ka ng DR dahil. Guys, masakit bumbahon. 128. Hindi, 120 again man to. 120 9, no? Maging long to recap eh. Sir, so ipadayon talang karton nga sexually active nga daya. Yes, ma'am. Before you know it, nag-aayos na kami ng belt sa sala para doon na muna si Baba magstay. Naglalagay na ng handrail sa CR sa baba. Doon na lang siya maliligo para hindi na siya akyat muna. Baka hindi niya kaya. Share ko lang. Nakita ko lang kasi yung necklace ko. 222 kasi angel number ko yan. And every time I'm feeling lost, lagi ko nakikita ang 222 and it means, you know, direction and you are going in the right path and tama tong ginagawa mo ganyan. Nasa billing ako, magbabayad ng bill. Sabi ko, putang ina, ang mahal talaga. Wala bang paraan na wala eh. As in, sobrang mahal. Ang mahal talaga, guys. Mahal. Naaawa ako sa tatay ko na parang, imbis na pang, you know, pambayad mo to sa mag-cruise ka, mag-Europe ka, dito mo binabayad. Pero nakita ko sa resibo ng babae sa harap ko, kasi resibo siya, maglalagay ka ng name and time. Ang time na nakalagay sa, like, nandyan lang sa gilid ko, na nakahulog sa box. Name niya, tas yung oras 2:22 p.m. Wala lang, hindi naman ako super superstitious kasi lalo noon. Pero any chance of hope that I can get sa mga panahon na yun, I will grab it by the balls. And akin na yan. Mina to. Goodbye, anong Philippines? Parang nadala. Diba? Thank you. And uuwi na siya. Papasok na siya sa our mansion house kung saan ipagbabalot ko siya ng parcel. And now, kaya may video tayo na ganito because I can say that he is fully recovered. It's been a month and parang wala lang nangyari sa parang hindi lang namin pinagdaan lahat ng yun. Ganon kagaling. Ang galing ng recovery niya. So it's good. The breathing is easier.
Pero thank you talaga sa lahat ng dapat na pasalamatan, sa mga doctors, sa nurses, especially yung mga hinire namin ng mga private nurse na talagang nakabantay sa kanya. Hindi ko pwede sabihin ata yung name ng isang nurse na parang naging main nurse talaga ni Baba, na paborito niya talaga. But super duper thank you po. Naging sobrang dali ng recovery ng tatay ko dahil sa inyo. He had so much fear and apprehension, lalo ng mga time ng recovery. Daming times na kailangan maging vulnerable, and the nurse made him really comfortable. Kasi hindi ka na ngarag nun, hindi ka na bangag nun. Like, wala ka ng gamot na parang ganun. Sige, kahit anong gawin niyo sa akin dyan, okay lang. Conscious ka na eh. Self-aware ka na. So, super therapeutic ng nurse niya. Ang laking tulong talaga pag ganun. So, kaya tayo andito ngayon. Nag-success, nagtagumpay. Hindi niya masasabi na, wow, makakasama ko talaga sa hindi niya sasabihin yan ngayon. Joke ko nga siya. Sabi ko, pag ikaw tatawid kami ng daan. Pag ikaw talaga nasagasaan, ikaw yung sa lahat sa atin, ikaw ang bawal, ang mahal mo. Nagjo-joke na. Pwede na kasi mag-joke, guys. Pwede na. Nagjo-joke kami, sabi. Pag may isa pang nagkasakit sa atin, ang magagawa ko na lang talaga ipagdadasal ko. Sa mahal ba naman ang... Sorry, this is just how I cope. What's important is, nagre-reply na ang tatay ko sa GC namin. Active na siya, nagsisend ng videos. And we are complete.